Yan, okay? So, chapter 4, revenue cycle. Full screen lang natin to. Ayan. Okay. So, puntahan muna natin tong learning objectives, no? Number 1, understand the fundamental tasks performed in the revenue cycle, regardless of the technology in place. Number 2, be able to identify the functional departments involved in revenue cycle activities and trace the flow of revenue transactions through the organization. So, mamaya gagamitin natin yung DFD. Okay, sana naalala mo pa to. Data flow diagram. Okay. Number 3, be able to specify the documents, journals, and accounts that provide audit trails, promote the maintenance of historical records, support internal decision-making, and sustain financial reporting. Okay. Pang-apat, understand the risks associated with the revenue cycle and recognize the controls that reduce those risks. And last, be aware of the operational and control implications of technology used to automate and re-engineer the revenue cycle. Okay. To start, recap lang muna tayo, no? Sa paggawa ng isang system o ng systems, may dalawang stages, di ba? Una, gumagawa muna ng conceptual system. Tapos, after nun, gagawin na yung physical system. Again, saan tayo involved as accountants o as professionals sa field natin? Dito, sa conceptual system o sa pag-develop ng conceptual system. Bakit? Kasi dito inaalam kung ano ba dapat yung kayang gawin ng isang program o ng isang application. Okay. So, sa paggawa ng conceptual system, ginagamit nga yung data flow diagram. Okay, yung pinakita natin kanina. Ito. Ayan. So, sana naalala mo yung shapes dyan. Pero kung hindi, tara, balikan natin yung chapter 2. Open ko lang yung PowerPoint nun. Okay, nasan ka na? Close natin to. Ayan. Data flow diagram, nasan yun? Ayan, ito. Data flow diagram symbol set. Ayan, tandaan mo yung shapes dyan ha. Yung square na may parang sheet sa likod, yan yung input source or output destination of data. Itong medyo rounded na circle, rounded na square, a process that is triggered or supported by data. Then itong rectangle na bitin, yan. A store of data such as a transaction file, master file, or reference file. Then yung arrows, direction of data flow. So makikita mo yan dito, no? Sa data flow diagram na pinresent para sa revenue cycle. Paano ito yung full screen? Ayan. Ito. Okay. Ito yung input source of data. Yang square na may shade sa likod. Then itong square na medyo rounded yung edges. Diyan yung process. Okay. Then itong mga rectangle na bitin, yan yung store of data. So sabi kanina dun sa definition, pwede siyang transaction file, master file, o reference file. Okay. Yan. So isa-isahin natin yan mamaya. Okay, basahin lang natin to. Using data flow diagrams, you can trace the sequence of activities through 3 processes that constitute the revenue cycle for most retail, wholesale, and manufacturing organizations. So, 3 processes daw. Okay, generally, yung bumubuo sa revenue cycle. Ano-ano ba yung 3 processes na yon? Okay, nandito yon. Isa-isahin natin. Una, sales order procedures. Okay. Pangalawa, sales return procedures. Pangatlo, cash receipts procedures. Okay. So, generally, yung tatlo na yan yung bumubuo sa revenue cycle ng organizations, no? Be it retail, wholesale, o manufacturing man yan. So, kung napansin nyo, may cash receipts, no? Na separate procedure. Ibig sabihin, dito, ang assumption is on credit lagi yung sales. Okay? Or hindi siya paid
in cash agad-agad. Okay, so may receivables. Yan. Pero, again, generally lang yun. Generally speaking lang, may mga organizations pa rin na direkta cash agad yung dumadating sa kanila. So, okay lang naman yun, no? Applicable pa rin naman yung most ng discussions natin dito. Kahit pa direktang cash yung nare-receive. Actually, mamaya, pag diniscuss na natin yung physical system, may topic doon na gumagamit yung organization ng point of sale na system. Okay? Di-discuss natin yun later. So sa ngayon, yung conceptual system muna. Kung ano ba yung dapat nakaka-capture o dapat nagagawa ng isang system. Okay? So, unahin natin dito. Sales order procedure. Ayan. So, yung iba't ibang process under ng sales order, ayan naman, makikita mo, naka all caps. So, palitan lang natin yung pointer ko ng laser. Ayan. Ito. Una, receive order. Pangalawa, check credit. Pangatlo, pick goods. Pangapat, ship goods. Panglima, bill customer. Pang-anim, update inventory records. Then next, update accounts receivable records. Then last, itong post to general ledger. So yung ilan ba yan? 8. Yung 8 processes na yan, yan ang ginagawa sa sales order procedure. So pag tiningnan mo yung data flow diagram, makikita mo yung bawat isa na yan. Dito sa mga square na rounded yung edges. Ayan. Receive order. Yan yung una. Check credit. Ito. Okay. Then pick goods and so on. Ayan. Bill customer, update, post. Okay. So madali lang siya sundan kung titingnan mo yung flow ng data, no? Okay. So tara basahin natin dito. Yung mga naka-bold na items dyan, yan yung documents na involved dun sa mga process na naka-capitalized. Okay? So, una dito sa receive order, nandyan si customer order. Okay? Ano ba yan? Are documents indicating the type and quantity of merchandise being requested. So, itong customer order, pwede siyang written, pwede siyang oral. Okay? Basta nag-order yung customer, tawag doon customer order. Pwede rin siyang inform ng purchase order galing doon sa kabilang entity. Halimbawa, business din yung umorder sa atin. Okay? So, halimbawa, ito, si entity A. Ito yung customer natin. Business din yan, halimbawa. Okay? Then tayo si entity B. Okay? Ito si vendor. Okay? Ngayon, si customer, halimbawa nga, business siya, no? For example, manufacturing. Okay. Then, sa process niya, kinailangan niya ng material na binebenta ng vendor B. Okay. So, halimbawa, material na, let's say, ano na lang, glue. Okay. So, halimbawa, kailangan niya na ng glue. So, para mag-order kasi ng glue o mag-request, kailangan niya ng PO. Sa ano niya, sa side niya, no? Purchase order. Okay. So, itong purchase order na to, copy niyan, dadalhin dito sa atin. Tayo si vendor, ha? Okay. So, pagdating sa atin ng PO niya, okay, magiging, ano siya, no? Customer order. Okay. So, itatranslate natin siya into customer order. Pero ito, informal pa to eh. Kailangan mo siyang gawing sales order sa side mo. Okay? Again purchase order siya sa kabila na entity dun sa bumibili. Pagdating sa atin, kukuhanin natin yung details, gagawin natin customer order, and ultimately, mag-formulate tayo ng sales order. Okay? Ayan. Ayan. Sales order is a source document that captures vital information as the name and address of the customer, the customer's account number, the name, number, and description of the product, the quantities and unit price of the item sold, and other financial information. Okay. Ito nga yung sales order na binanggit natin at in-illustrate natin dito. Nasaan ka na?
Ayan. Okay. Dito siya kinaka-capture sa sales order. Okay. Then, ayan. The customer order file shows the status of customer orders. So, itong customer order file, pakita lang natin dito sa, ayan, naghang na naman yata. DFD. Ayan siya, customer order file. Again, pag ganitong shape, pwede siyang, sabi dun sa ating data flow diagram guide, no? Yung shapes na ginagamit sa data flow diagram. Kapag ganitong shape, store of data. Okay. Pwedeng transaction file, master file, or reference file. Okay. So, pag customer order file, ano daw ang ginagawa niyan? It shows the status of customer orders. Okay. So, yun yung ginagawa dito sa receive order na function. Yan yung unang square dito. Okay. Next, anong gagawin? Check credit. Okay. Anong ginagawa sa check credit? Tinitingnan yung credit worthiness ng customer. Bakit? Di ba sabi natin kanina, yung sales dito is on credit. So, hindi pa nagbabayad agad si customer. So, anong gagawin natin? I-check natin kung karapat dapat ba siyang pautangin, kung pwede ba natin siyang pagkatiwalaan. And paano yun ginagawa? Dito sa check credit function. Okay, ayan. Sales order credit copy is a copy of sales order sent by the receive order tasks to the check credit task. It is used to check the credit worthiness of a customer. So, tingnan mo dito ha. Galing kay receive order, nagbigay siya ng sales order credit copy dito kay check credit. Ngayon, ang gagawin niya, titingnan niya kung karapat dapat bang pautangin yung customer na yon. Titingnan niya yung credit records. Okay. So, itong file na to. Ngayon, kapag i-approve or i-reject, okay, dito yun na-identify sa check credit task. Okay. So, halimbawa, na-approve yung sales order, babalik siya kay receive order function. Okay. So, yun yung flow ng data, no? Sundan mo lang yung arrows, maintindihan mo siya. Okay. Ayan. An approved sales order contains sales order information for the sales manager to review once the sales order is approved. Okay, yan nga yung approved sales order. Okay. Ayan. So, next natin. Dito, no? Pick goods. Okay, saan na yan dito? Ayan siya, oh. Sa baba ng receive order. Anong ginagawa dyan? Simple lang. Kinukuha na yung goods, no, na for inspection muna. Siyempre, kung ano yung in-order, yun dapat ang i-prepare. Ayan. So, anong documents ang involved dito sa pick goods process? Ayan. Stock release, back order, and ayan, stock records. Basahin mo lang yan. Self-explanatory naman. Stock release is a document that identifies which items of inventory must be located and picked from the warehouse shelves. Okay. Then ito, a back order. Dapat ano to? Is kasi singular, no? A back order is a record that stay on file until the inventories arrive from the supplier. Ibig sabihin lang dito, kapag out of stock yung inventory in-order ni customer, magpe-prepare tayo ng back order file. Okay. So, saan mo makikita dito yan? Ayan. Pick goods na function. Ito yung back order file. In case na out of stock o hindi kayang i-provide ng vendor yung binibili ng customer. Okay. Ayan. Pinaprepare yan. Iniintay dumating yung order mo from supplier para ma-fill yung order ni customer mo. Okay. Ayan. Kaya sabi dyan, nasa na yun? Back-ordered items are shipped before new sales are processed. Okay. Ibig sabihin lang, iniintay na ma-ship sa atin yung in-order natin from our supplier bago i-process yung sale natin. Okay. Yan, ito. Stock records are formal accounting records for controlling inventory assets. Okay. So, yun yung sa pick goods. Okay. Next, ito na. Ship goods.
Yan. A packing slip is a document that travels with the goods to the customer to describe the contents of the order. Okay, take note mo lang din to, no? Packing slip. Then yan. A shipping notice is a document that informs the billing department that the customer's order has been filled and shipped. Okay. So, tingnan natin dito yung ship goods na function. Ito siya. Okay. So, nagpe-prepare daw ng shipping notice. Saan dinadala yung shipping notice? Kay bill customer function. Bakit? Dito kasi, malalaman nung ating nag-handle ng billing tasks na na-deliver na o na-ship na yung goods kay customer. Ibig sabihin, pwede na natin siyang singilin o i-bill. Okay. Ayan. Okay. Then, ayan. So, may binanggit pa dyan. Bill of lading. Document din to, no? Is a formal contract between the seller and the shipping company that transports the goods to the customer. So, to simplify, no? Bill of lading, ito lang naman yung nagsasabi ng responsibilities, kumbaga, nung parties. Okay? Nung seller and nung shipping company pagdating dun sa asset na dinideliver. Okay? Bill of lading. So, ang details niyan, kung sino ba yung responsible dun sa inventories o dun sa goods na dinideliver. Okay, then ito, the shipping log specifies order shipped during the period. Okay. Ayan. Then ito, sample ng bill of lading. So, zoom in lang natin. Okay. Then ito. Ayan, yung mga details na included sa bill of lading. No? Ayan, shipper number, carrier number, and so on. Consignee. Tapos dito, no? Yung route. And yan. Ito. Basically, agreement nga yan between dun sa vendor and dun sa nag-ship o dun sa shipping company. Okay. Ayan. So, kanina pala may pinakita rin na document dito. Hindi natin nadaanan. Itong sales order. Ayan. Yung details naman yan. Ayan din. Makikita mo naman. Sold to. Then, ito. Sige, isa-isahin na lang natin yan. Firm name, address, city, state, zip code, etc. Okay. So, mamaya kasi makikita mo doon sa physical system kung ano ba ang purpose ng details na to. Okay. Nung mga yan. So, take note mo lang yan for now. Okay. Ayan. Okay. So, tapos na tayo dito sa ship goods na function. So, again, dinala yung shipping notice kay bill customer function. Okay. Ano kayang ginagawa dito? So, basahin natin. Yan. Bill customer. The sales order invoice copy is the copy of a sales order to be reconciled with the shipping notice. It describes the products that were actually shipped to the customer. So, ang ginagawa dito, nire-reconcile, no? Yung sales order and yung shipping notice. Bakit? Tinitingnan kung pareho ba sila. Okay? Kung pareho ba yung sinip dun sa in-order ng ating customer. So, tingnan mo dito, ha? Ayan. So, dun sa receive order na function, nagbigay siya ng sales order copy dito kay bill customer. Okay? So, for now, nasa kanya yun, no? Then, makaka-receive din si bill customer ng shipping notice from ship goods function. Ngayon, ang gagawin ni bill customer function, i-compare niya yung sales order dun sa shipping notice para makita niya kung tama ba yung sinip. Okay. So, basic lang, no? Ayan. Yan nga, no? Is the copy of sales order to be reconciled with the shipping notice. Okay, then an SO pending file is used to store the sales order from the receive order task until the receipt of the shipping notice. So, dito lang iniintay. Okay, dito lang naghihintay yung ating sales order habang wala pa yung shipping notice from the shipping function. Then, ano pang ginagawa dito sa bill customer function? Yan, ina-update yung sales journal.
Okay. Ayan, yung nire-record yung ating mismong sales. So, balikan lang natin ulit dito, no? Ayan, So, from bill customer function, makikita mo dito, ina-update yung ating sales journal. Okay. Then, pinopost sa general ledger. Then, yun nga, no? Nag-update din ng accounting, ng accounts receivable and inventory. Okay. Ayan. So, dito, nire-record nga yung ating sales, yung mismong sales. Ayan. So, ito, basahin mo na lang, pero alam mo naman na to dati pa, no? The sales journal is a special journal used for recording completed sales transactions. The journal voucher is composed of accounting journal entries into an accounting system for the purpose of making corrections or adjustments to the accounting data. Then, for control purposes, all JVs should be approved by the appropriate designated authority. So dito, binanggit lang, no, yung simpleng internal control na transaction authorization. Okay, ayan. So mamaya babanggitin din yan, no, as we go through the physical systems. So makikita mo yung controls and the risks na involved dito. So for now, ito muna sa conceptual system. So parang overview lang. Ayan. The journal voucher file is a compilation of all journal vouchers posted to the general ledger. Okay. So from bill customer function, okay, ni-record na nga yung sales, no? Ano kayang next na gagawin? I-update na yung inventory and AR records. Okay, then ultimately ipopost sa general ledger. Yan. Update inventory records. Ayan. So basahin mo lang din to. Inventory subsidiary ledger is a ledger with inventory records updated from the stock release copy by the inventory control system. Then AR subsidiary ledger, ganun din, no? Is an account record that shows activity by detail for each account type. So dito naman yung receivable naman. Okay. And contains at minimum the customer name, customer address, current balance, available credit, transaction dates, invoice numbers, and credits for payments, returns, and allowances. Okay. So, unang pine-prepare, no? So, based dito sa ating data flow diagram, inuuna yung subsidiary ledger bago i-post sa general ledger, no? So, pwede nating i-conclude na dapat talaga nag-i-equal yung ating GL sa ating SL. Okay. So, dito, ginagawa rin yung reconciliation ng general ledger at subsidiary ledgers. Okay. So, control din yun para malaman kung kumpleto ba talaga yung na-record. Okay. Ayan. Okay. Then, ito, a ledger. The ledger copy is a copy of sales order received along with the customer sales invoice by the billing department clerk from the sales department. Okay. So, ayan, no. Sales order procedure. So, balikan mo lang ulit itong DFD. Yan. So, galing kay customer, siya yung, input source. Okay. Then, ayan. Ni-receive, chinek kung karapat dapat bang pautangin. Ni-ready yung goods. Tapos, sinip yung goods. Tapos, siningil si customer. Then, ni-record yung sale. In-update yung records ng affected accounts. So, malamang pag may sales, no? Ano ba mga affected na accounts dyan? Malamang yung sales. Then, malamang yung receivables. Siyempre naman, yung inventory kasi nga nabawasan yung inventory mo. Okay, then lastly, ito nga, ipopost sa general ledger. Okay. Ayan, so para sa sales order processing. So, tingnan lang natin yung sample ng documents, no, na pine-prepare dito. Ito yung journal voucher. Then, ito, familiarize mo na lang din sarili mo sa details na laman yan para hindi ka masyadong mabigla kapag nag-work ka na sa auditing firm kung balak mo man. Okay. Pero huwag kang umasa na ganyan lang kaliit yan, ha. So, malamang yung journal vouchers, sinlaki siya ng isang buong bond paper.
Okay, tapos maraming details, kalat-kalat. So, dapat marunong kang magbasa. Okay, alam mo kung ano dapat yung hinahanap mo na details. Ayan. So, dito may JV number sa taas, may date, then account number. So, saan galing to? Malamang sa chart of accounts, no? So, pinag-aralan natin sa previous chapter yung paggawa ng chart of accounts. So, anong klase ba ng coding scheme yung ginagamit? So, dito, ma-apply mo siya. Then, yan, account name, debit, credit. Ito, familiar ka na. Explanation, dito, yan. Then, yung approval, and ito, sino nag-post. Okay. So, ito, importante ito yung approval. Yan, kapag nag-audit ka, take note mo to lagi. Okay. Yan. Then, ano pa ba ang hindi natin nadaanan? Ito, no? Subsidiary ledger ng inventory. Okay, inventory subsidiary ledger. Diyan makikita mo yung details. Description ng item, date kung kailan binenta o na-deliver. Then, kung may na-receive o kung kailan na-receive. Kung may orders man tayo ng inventory na yun. Then, ayan. Okay. Take note mo lang din yan para familiar ka. Then ito, AR subsidiary ledger. Okay. Ganun din, no? May account number, tas yung details, kung sino bang customer to. Then, yan. Okay. So, ayun ang sales order procedure. Baka may question ka. May naririnig pa rin akong garalgal. Ano kaya yun? Nahihirapan na yata yung laptop ko. Sa chats ba may question? Wala. Wala rin. Okay. So, proceed tayo. Sana matapos natin itong revenue cycle. Okay. So, dito na tayo, no? Sales return procedure. Okay. So, kapag ba nagbebenta tayo ng goods, minsan ba bumabalik sa atin? Yes. Okay. Bakit kaya? Minsan kasi, mali tayo nung nade-deliver. Okay. Pwedeng ang in-order ni customer ay kulay pink. Tapos ang excuse me, ang na-deliver natin is green. Okay, so malayong malayo yun. No? Malamang isosoli sa'yo ni customer yan. Okay, ano pang pwedeng dahilan bakit ibabalik ni customer yung binili niya sa'yo? Baka defective. Okay, yung na-deliver mo. Okay. So, halimbawa, bumili ka ng flashlight. Kaya lang, hindi siya umiilaw, no? Imbis na umilaw, tumutunog, no? Okay. Ano pa? Ano pang pwedeng dahilan ng pag-return? Pwede ring na-late ka ng deliver. Okay. So, hindi na tinanggap ni customer. For example, ang binili niya is cake, no? Para sa kasal niya ngayong July 10. Okay. Halimbawa, kasal niya ng July 10. So, umorder siya ng cake. Malamang, pag dineliver mo yan ng July 11, tapos na yung kasal niya, tatanggapin pa ba niya yung cake na yun? Hindi na, no? Wala na siyang bisita. Okay. So, wala kang kakain. Ayan. So, yun yung mga ilan sa mga dahilan na pwedeng mag-return o bumalik sa atin yung goods na binenta natin. Okay. So, yung process doon, ito, isa-isayin natin dito. Prepare return slip. Okay. Pupuntahan pala natin yung DFD nito, no, para mas madali mong masundan. Ito yung DFD ng sales return. So, ganun pa rin, no? Input source, si customer. Then yung processes, ito sa mga square na rounded yung edges. Ayan. Prepare return slip, restock goods, prepare credit memo, update journal, then update yung iba pang records na affected. Then post sa general ledger. Okay. Madali lang intindihin yan. Okay. Yan. So, prepare return slip. A return slip is a document recording the counting and inspection of items. So, lagyan mo lang din ng ION.
is a document recording the counting and inspection of items returned prepared by the receiving department employee. Self-explanatory din naman, no? Okay, so dito yan pine-prepare sa return, sa prepare return slip na function. Okay, so makita mo dito may dalawang copy, no? Slip copy 1 and then copy 2. Sundan natin dito. Next na gagawin, prepare credit memo. A credit memo is a document used to authorize the customer to receive credit for the merchandise return. So, tara, drawing tayo ulit dito para magets mo yung credit memo. Nasaan ka na ba? Paint. Nasaan ka na? Ayun. Okay. So, ano bang recording natin kapag nagkakaroon tayo ng sale? Ayan, sumunod ka sa akin. Diba? Nagde-debit tayo ng AR o accounts receivable. Nagka-credit tayo ng sales. Okay. Ganyan pag may benta tayo, no? Then, ano pa bang kasamang entry nito? Cost of sales, no? COGS, tsaka merchandise inventory. Siyempre, ibabawas mo yung binenta mo at cost. Okay. So, dito sa unang entry na to, nag-set up ka ng accounts receivable. Okay. Nung nagbenta ka. Okay. Anong gagawin mo pag bumalik sa'yo yung binenta mo? Malamang, iaalis mo yung accounts receivable. Doon papasok si credit memo. Okay. I-credit na kasi, no? I-allow yung pagka-credit ng accounts receivable. So, alisin mo na siya dito. Okay. So, mawawala na yung accounts receivable. Then, kabangga, sales return. Okay. So, parang recap lang to ng ano mo. Ng, ano ba to? Basic accounting. Okay. Credit memo. Kaya credit memo ang tawag dyan. Inaalaw mo i-credit yung receivable no customer na nag-return. Okay. Yan. Next na step, i-approve yung credit memo. No? The approved credit memo is issued when the credit manager evaluates the circumstances of the return and makes a judgment to grant or disapprove the credit. Okay. Then, once na ma-approve, i-update yung mga records na affected. Yan. Update yung sales journal. Then, syempre, yung inventory kasi nga, bumalik sa'yo yung inventory. Then, yung records ng receivables, update mo rin kasi nga, magke-credit ka na. Assuming na approve yung credit memo. Then, post sa general ledger. Okay, ayun na naman yung sumunod. Yan. Okay, simple lang, no? Then, ito, sample ng credit memo. Yan. So, familiarize mo lang din yung sarili mo dyan. Yan. Okay, so yun ang sales return procedure. May question ba doon? Okay, mukhang wala pa rin naman. Tuloy natin dito, no? Last na to sa revenue cycle, no? Yung cash receipts procedure. Okay. So, tingnan muna na ulit natin yung DFD nito, cash receipt. So, ngayon may dalawa tayong square na may shape. Ito, si input source. Then ito, si bank. Pwede siyang destination. Pero magiging source din siya. Sabi natin kanina doon sa DFD guide natin, no? Ayan, balikan mo lang ulit. Pwede siyang input source or output destination. Pag ganitong shape sa DFD. Okay, para lang hindi ka malito. Ayan, so ang ginagawa, okay, malamang nagbabayad si customer pag nabill na siya, no? Ayan. Ang binibigay niya sa atin, yung cheque, kasama yung remittance advice. Excuse me. Remittance advice na pag-usapan na natin, no? Nung previous chapters pa. Yan, sana gets mo na yan. Then ito, yung mga process na ginagawa once na magbayad si customer. Ayan, so isa-isayin natin dito.
Yan. Open mail and prepare remittance list. The remittance advice is a source document that contains key information required to service the customer's account. The remittance list is a cash-free list where all cash received is logged. Okay, so self-explanatory pa rin naman. No? Bubuksan muna yung envelope kung ganun siya magbayad. No? Then sa loob ng envelope, nandun yung cheque and yung remittance advice. Again, yung remittance advice, karaniwan yan, naka-attach dun sa ating billing statement. No? Pag binil natin si customer, may napipilas na portion dun na remittance advice. So pagbalik sa atin nung remittance advice na yan, may naka-staple na dapat na cheque. Okay, o naka-attach na cheque. Paperclip pala, okay. Para hindi masira. Okay, ayan. So ang gagawin, bubuksan nung clerk. Okay. Kaya open mail, prepare remittance list. Okay. Next, record and deposit checks. So pinag-isa na lang dito. No? The cash receipts journals are records that include details of all cash receipts, transactions, including cash sales, miscellaneous cash receipts, and cash received. A deposit slip is a written notification accompanying a bank deposit that specifies and categorizes the funds being deposited. Familiar ka naman dyan, no? Deposit slip. Then, cash receipts journal. Okay, yun nga, no? So, dito, manggagaling yung check and remittance list. Then, i-record dito sa function na to. Record and deposit checks. So, yung ni-record, malamang pupunta yan sa ledger. Then, yung i-deposit, malamang pupunta yan kay bank. Okay. Ayan. Ayan. So, kapag nagawa na yun, i-update na yung accounts receivable and yung iba pang records na affected once na na-receive nga yung bayad ni customer. So, ito, yung last bullet point, basahin lang natin. Reconcile cash receipts and deposits. A clerk from the controller's office or an employee not involved with cash receipts procedures reconciles cash receipts by comparing a copy of the pre-list, deposit slips, and related journal vouchers. So, chine-check lang dito, no? Kung tama ba o nag-a-agree ba yung cash receipts dun sa iba't ibang documents na na-generate. Okay? So, dapat ang gagawa nito, hindi involved sa cash receipts procedures. Bakit? Control, segregation of duties. Okay. Sana na-apply mo, no? Nare-relate mo yung mga pinag-aralan natin sa previous chapters. Okay. Ayan. So, yung controller's office, siguro hindi ka familiar dito, no? Pag sinabing controller kasi, siya yung parang nagsusupervise sa accounting function. Okay, so parang head siya ng accounting. Okay. Si controller. Ayan. Ayan. Clerk daw from the controller's office yung gumagawa ng reconciliation na yan. Para nga, hindi involved dun sa pag-receive mismo ng cash. Segregation of duty. Control. Okay. Ayan. Then ano to? Remittance advice. Ito, sample document ulit. Ayan. Then ito, pinipilas ulit. Ayan. So, familiarize mo na lang din yung sarili mo dyan. Okay. Excuse me. Ayan. Ito, cash receipts journal. So, familiar ka na rin naman dito. No? Ayan. So, may question ba dito sa cash receipts procedure? Bago tayo pumunta sa physical systems na mismo. Again, yung diniscuss natin, yung conceptual system pa lang yan. Kung mapapansin mo, data flow diagram yung ginamit. Okay. Mamaya, doon sa physical system,
ma-apply mo siya. Okay, so dapat talaga pinakinggan mo yung mga pinag-usapan natin kanina para madaling masundan yung sa physical systems na. Doon kasi, flowchart na yung gagamitin mo. Okay, and kadalasan yun talaga yung pine-prepare pag nag-audit ka na. Okay, walang questions kahit sa chat. Check ko nga. Wala pa rin naman. Okay, so tuloy natin to. Tara. Yan, physical systems. Okay. Physical accounting information systems are a combination of computer technology and human activity. So, sinabi natin kanina, ito na mismo yung application, no, nung ginawa nating conceptual system. So, ano bang klase ng physical system ang nag-exist sa actual practice? No? So, syempre, iba't iba yan. Merong companies na computer intensive, no? So, medyo sila, high-tech. Meron din naman na organizations o businesses na mas manual yung approach nila sa kanilang system. Okay. So maging ganun man, applicable pa rin yung pinag-usapan natin na conceptual system kanina. Okay. So may apat no na general classifications ng physical system. Nandyan si basic. Okay, so basic technology. Nandyan si advanced. Okay, advanced technology. Then next, itong si POS. Saan ka na? Ayan, point of sale system. Then last, itong EDI o Electronic Data Interchange. Ayan. So, isa-isayin natin yan. Pero mabilis na lang to, no? Kasi nga, nandun na sa DFD yung karamihan ng pag-uusapan natin dito. Okay. Yan. As a general rule, smaller businesses tend to rely less on technology and more on manual procedures. So sabi nga rin natin kanina yan. Okay. Whereas larger companies tend to employ advanced technologies. Then last bullet point, binanggit na agad dito yung point of sale system. POS systems are revenue systems in which no customer accounts receivable are maintained and inventory is kept on the store shelves, not in a separate warehouse. Sabi dyan, wala daw accounts receivable na mine-maintain kapag POS system. So, ano ba kasi yung POS system na yan? So, labas ka natin yung natin mahiwagang paint. Nasaan ka na paint? Ayun. Okay, so try natin mag-drawing dito nung familiar sa'yo, no? Na point of sale na terminal. Okay. So, sana nakakita ka na ng ganito. Okay, yung parang baril na ganyan. Okay. Ayan. So, ito yung tinatapat sa barcode ng mga binibili mong produkto, no? Binabasa niya yung barcode o yung ganyan, no? Yung paganyan-ganyan na linya sa kung ano mang produkto yung binibili mo. Okay? So, kinakapture niya yung details. Gaya ng price, yung kung ano ba siyang klase ng inventory. Then, pupunta siya mismo dun sa computer. Okay? So, real time, mare-record sa computer yung pinapunch o yung tinatapatan itong barcode reader na to o nung kung ano bang klase ng reader yan. Okay, sana familiar sa iyo to, no? Ganyan yung point of sale system. So, saan mo nakikita to kadalasan? Sa grocery store, no? Sa department stores. Sa mga ano pa ba? Convenience stores. Okay. So, pag ba ganun, pwede ka bang mangutang? Hindi, di ba? Pwede ba sabihin mo, on credit muna. Wala akong dalang cash eh. Anong gagawin sa'yo ng cashier? Baka ipalo sa'yo yung no, yung reader na to. Joke lang. Ayan. So, kaya kapag POS systems yung ginagamit, no accounts receivable accounts were maintained. Okay? Yan.
So tara, tuloy natin dito. Dito na muna tayo sa basic technology, revenue cycle. Okay. So kapag basic technology, yung computers daw na ginagamit dyan, independent, okay? Hindi siya network. Ibig sabihin, ginagamit lang yung computer as input devices. Okay. So halimbawa, may kailangan i-type, may kailangan i-print. Yun lang ang purpose ng computer. Pero as to the records, manual pa rin. Okay. Ayan. In addition, in such systems, maintaining physical files of source documents is critical to the audit trail. Okay. So expect mo dito na pag kailangan ng ibang department yung specific na document, ipiprint mo siya ng sarili niyang copy. Okay? So multiple copies yung ipiprint mo o yung i-generate mo dito kapag basic technology, revenue cycle. So makikita mo dito kung ano-ano bang departments, no, yung involved dun sa processes na binanggit natin kanina sa conceptual system. Kanina, di ba, may sales tayo. Then, credit approval. Okay, then meron ding picking goods, no? So, warehouse na yon. Then, shipping goods, shipping department. Yung bill customers, malamang dito papasok sa billing department. Then, yung pag-update ng records na affected dito sa kanya-kanyang departments ng accounts receivable, inventory, and general ledger. Okay. So, ito yung sinasabi ko sa'yo na kailangan mo na intindihin yung flowchart. Okay. Kanina kasi data flow diagram, medyo madali siyang intindihin. No? Dito, ang dami ng lines, lalo na kapag basic technology yung gamit ng isang business. Okay, makikita mo dyan, separated ng, ano ba to? Magkaibang shades ng blue yung kada department. Yung sales department, ito yung functions na ginagawa niya. Yung credit department, ito naman yung kanya. Billing, ito, and so on. Okay, so separated into columns yung iba't ibang department na to. Sales, credit, warehouse, shipping, billing, and AR. Okay, ito yun, no? Sales, credit, billing, warehouse, shipping, inventory control, AR, and GL. Okay, so pag binasa mo to isa-isa, may hilo ka, no? Hindi, joke lang. Kayang-kaya mo yan. Customer. So, sa kanya manggagaling ulit yung customer order. Familiar sa'yo? Yes, kasi ginawa mo na to kanina o sinundan mo na to kanina doon sa DFD. Kaya lang dyan, manual yung operation. So, sana naalala mo yung ganitong shape. Pag sinabing ganyan, manual process. Okay. So, tingnan mo dito, ang dami niyang pin-repair na copy. Okay. So, customer copy, stock release, file copy, packing slip, shipping notice, tapos file copy, invoice, ledger copy, file copy. Okay, kasi nga, iba't ibang departments yung mga ngailangan ito ng mga documents na yan. Okay. Ayan, so madali mo naman siya masusundan pag ginusto mo, no? Kasi flow lines, ayan, sundan mo lang siya. Kapag tumawid ng department, okay, makikita mo naman. Okay, sundan mo lang yung flow lines. Then dito. Okay. Tapos dito may karugtong pa siya, no? Kasi hindi kumasya dyan. Pansinin mo, no? Yung billing dito, same lang yan dito sa billing dito. Yung documents na makikita mo rito, galing lang siya dito. Okay? Para hindi ka malito kapag sinusundan mo na siya. Hiniwalay lang yan kasi hindi na siya kasya dun sa book nyo. And pwedeng reason din na kaya hiniwalay kasi mag-overlap na masyado yung flow lines. So, gugulo. Okay, so sobrang dami nung nangyayari. Ayan. Okay, so inas kita na basahin yung libro. Sana binasa mo. Maintindihan mo yung mga ginagawa dito sa physical system. Basically, same lang din naman nung ginawa natin doon sa conceptual system. No? Kaya lang, bawat physical system kasi may kanya-kanyang controls din. Okay. So, makikita mo doon sa libro na kailangan properly segregated yung duties o nag-exist yung supervision, transaction authorization, and so on. Okay.
So, hindi natin pag-uusapan in detail dito yon. Mamaya na lang doon sa uh, advanced system. Okay? So, ito, sundan mo lang siya. Okay? Then, ito yung binanggit ko rin kanina, no? Yung sales order na document, yung details nun, yun yung ginagamit para i-update yung iba't ibang subsidiary files. Gaya dito, AR yung in-update niya, pati yung inventory. Okay. Ayan. Then ito na, no? Cash receipt system na. Familiar pa rin sa'yo yan, no? Mailroom, cash receipts, AR, GL department, controller's office. So, inisa-isa lang dito kung sino ba yung mga gumagawa, kung anong department ba yung gumagawa nung tasks na diniscuss natin doon sa conceptual system. Okay. Then, ganun pa rin, gumawa siya ng flowchart na humahati ng iba't ibang departments into columns. Yan, si mailroom, cash receipts, AR, GL, and controller. Okay. Yung functions na binanggit dito sa baba, ay ito rin yung pinag-usapan natin dun sa DFD na discussion natin o dun sa conceptual system. Okay, kaya lang dito nga manual. Okay, so kapag kailangan ng ibang department yung specific document, piniprint siya in multiple copies. Then susundan mo talaga kung saan napupunta yung bawat isa sa copies na yan. Okay. Yan. Okay, dito rin, no? Multiple copies. And iba't ibang departments yung pinupuntahan. Pati yung papunta sa bangko. Okay. Ayan. So, dito naman tayo, advanced technology, revenue cycle. So, from the word itself naman, advanced technologies allow systems designers to integrate accounting and other business functions through a common information system. The objective of integration is to improve operational performance and reduce costs by identifying and eliminating non-value added tasks. So, expect mo na yung makikita mong flowchart dito, mas konti na yung yung shapes and yung flow lines. Kasi nga, integrated na or involved na yung computer technology. Then makikita mo dyan yung flow lines na may zigzag. Ano ulit ibig sabihin nito? Real time. Okay. Yan. So, isa-isayin natin. Ito muna, no? Sales order procedure. The process begins with sales clerk receiving customer orders which may be hard copy documents or may be received via email, fax, or phone. So, ganun pa rin. Manggagaling kay customer. Ayan. Siya nga kasi yung input source. Then ito, using a computer terminal connected to a central sales order system, the clerk enters the sales order. Then ito, yan o. Nanggagaling kay customer yung order. Pupunta kay clerk. I-enter niya doon sa system. Real time. Okay. Then yung mga nangyayari dyan, i-check yung credit. Okay. Kagaya pa rin nung ginawa natin doon sa conceptual system. I-update yung inventory, subsidiary file kapag na-approve na or mag-go na siya into shipping or delivery, no? Then, ayan. Pupunta sa warehouse para i-print yung stock release copy. And then, pupunta sa shipping para dun sa packing slip naman. Okay, real time nangyayari pagka ganito ha. Pagka zigzag yung flow lines. Then, ayan. Basically, same nga lang din to nung pinag-usapan natin sa DFD. Okay. Yan. So, ito naman, cash receipts sa integrated system. Ganun pa rin, no? Mailroom, cash receipts department, automatic data processing procedures, and controller's office. So, anong nabago dito? Ano yung nawala? Okay. So, dito kasi sa basic technology, ang meron lang, mailroom, cash receipts, accounts receivable, GL department, tas controller's office. So, ilan to? 5? 1, 2, 3, 4, 5. Dito, nung real time na, 4 na lang. Naging automatic na yung
pag-record sa AR and GL. Okay? Ito nakahiwalay pa rin kasi approval to or authorization to. Segregation of duties. Okay? Di na yan. Susundan mo lang din to para maintindihan mo kung ano bang nangyayari. Pero yun pa rin nga, applicable yung conceptual system na pinag-usapan natin kanina. Okay, so enough na dito. Puntahan natin yung risks and internal controls sa revenue cycle. Okay, baka pala may question ka. Tanong mo na. Inom lang ako ng tubig. Yan. Wala pa rin naman. Pati sa chats, wala. Okay, tuloy natin to. Ano-ano ba yung risks dito sa revenue cycle? Una dyan, risk of selling to uncredit-worthy customers. Hindi pala siya karapat-dapat pautangin o pagbentahan on credit pero pinautang natin. Ano mangyayari kapag ganyan? Malamang, magkaroon ka ng bad debts. Okay, or uncollectible accounts receivable. Para ma-avoid yan, ito yung controls, no? Yan, transaction authorization and segregation of duties. Okay. So, bakit ba kasi pwede tayong makapagbenta sa uncredit-worthy customers? Mangyayari to kapag yung ating employees ay salaried or nakaka-receive ng commissions per benta. So, ang gagawin nila, benta lang sila ng benta kahit hindi na karapat-dapat maka-receive ng credit. Okay? O ma-approve yung credit. So, ginagawa ng employee natin, i-allow na makautang yung customer kahit hindi siya credit-worthy. Okay? Ginagawa niya yun para, syempre, makakomisyon ng mas malaki. So, para ma-avoid yun, ang control, ito, transaction authorization and segregation of duties. So, dapat, iba yung nag-approve o nag-authorize dun sa pag-allow ng credit. Okay. Okay, yan. Then, segregation of duties, same concept, no? Hindi dapat yung mismong clerk na nakaka-receive ng commissions yung mag-a-approve ng credit. Okay, dapat ibang function talaga siya. So, sa example nga natin, yung controller office yung nag-a-approve. Yung ano pala, no? Yung credit check pala. Credit check function. Okay. Then ito, IT controls naman na related, automated credit checking. Okay. Again, credit check function yung nag-approve, hindi yung controllers office. So, nagkamali lang ako ron. Ayan. Ano naman to, no? Self-explanatory. Yung system mismo yung nag-check kung credit-worthy ba yung ating customer. So, paano yun? Paano ginagawa yun? So, tingnan natin dito. Sa sample natin, Sales. Ito. Yung system mismo ang nag-check ng credit history sa credit history file na to. Okay, tinitingnan kung sa previous ba natin ang transactions with the customer, nagbabayad ba siya on time? Or may outstanding pa ba tayo na receivable sa kanya na hindi pa niya binabayaran? Matagal na. Okay, chine-check ng system yan. Okay, control din yun para maiwasan natin yung pagbebenta sa mga hindi karapat-dapat na mga utang sa atin. Okay? Next na risk, ito, shipping customers incorrect items or quantities. Ay, simple lang din naman, no? Mali yung nadi-deliver o sobra or kulang. So, ang control dito, independent verification. So, tinitingnan muna kung tama bago i-ship. Then ito, control sa IT, scanner technology, and automated inventory ordering. Okay, isang halimbawa nga ng scanner technology, itong dinrawing natin kanina. Okay. Ayan. And ito, automated inventory ordering. So, pag sinabing automated inventory ordering, medyo related to dun sa EDI. No?
Okay. So, pag-usapan natin yung EDI ngayon. Magdo-drawing tayo ulit. Nasaan ka na, Paint? Mhm. Okay. Pag EDI kasi, okay. So, meron ditong seller. Meron ditong vendor. Okay. Si seller, meron siyang computer. Meron niyang, ano, no? Sarili niya terminal dito. Nandyan yung system niya. Okay. Then, si vendor, ganun din. Meron din siyang terminal na kanya. Okay. So, dito kay seller, ay, mali, pareha palang seller yan, vendor at seller. Customer. Okay. So, si customer, malamang, halimbawa, ano business din to, no? Kapag kailangan niya, okay, manufacturing business. Kapag kailangan niya ng certain inventory, mag-order siya, di ba? Okay. So, kapag EDI kasi, or Electronic Data Interchange, yung system ni customer, connected siya doon sa system ni vendor. So, kapag ang sabi ng system ni customer ay kailangan niya ng umorder ng goods. So, halimbawa, meron siyang reorder point, no? Reorder point, ROP. Okay, halimbawa, na-detect nung system ni customer na nag-reach na sa reorder point yung level ng inventory niya. Kusa na siya mag-generate ng order. Okay, kusa na siyang mag-order. Ayan. Then, yung system ni vendor, ma-detect din yun, no? Mag-uusap sila. Okay, yung terminals nila. So, hindi na kailangan ng approval or authorization. Pre-approved na lahat yung transactions between the customer and the vendor. Okay, para bawas trabaho na rin sa kanila. Okay, lagi naman akong bumibili dito eh. Okay, and then lagi naman ako nagbebenta dito eh. So, lagi ko na lang i-approve para automatic na. Subok ko naman na siya eh. Suwi ko na siya. So, ganun yung EDI, okay? So, control din yun. Dito sa revenue cycle. Okay? Ayan. Then, next na risk, ito. Risk of inaccurately recording transactions in journals and accounts. Physical controls dyan. Ayan. Transaction authorization. Okay. Self-explanatory naman, no? Dapat authorized yung recording. Then, accounting records. Again, ano ulit to? Ito yung audit trail, no? So, dapat prepared accordingly yung records. Control din yan para ma-ensure na properly recorded yung transactions. Kasama dyan itong pre-numbered documents. Okay. Our documents, sales orders, shipping notices, remittance advices, and so on, sequentially numbered by the printer that allow every transaction to be identified uniquely. So, pagka pre-numbered yung documents, pwede nating ma-attest yung completeness niya. Okay. So, pag may kulang, ibig sabihin, may hindi na record. Okay. Then, ito, kasama pa rin. Special journals, subsidiary ledgers, general ledgers, files, and independent verification. Ito, continued lang yung ating inaccurate recording ng transactions. Pero ito yung sa IT controls naman. Data input, edits, automated posting to subsidiary and GL accounts, and file backup. Self-explanatory pa rin naman siya. Okay. Itong input edits, napag-usapan natin to sa previous chapter natin. I-accept lang niya kapag tama yung, let's say, yung codes na ginamit, and i-reject niya kapag may mali. Then ito, automated posting to subsidiary and GL accounts. And file backup. Next na risk, misappropriation of cash receipts and inventory. Misappropriation, again, theft, no? Cash and inventory. Physical control, transaction authorization pa rin. Okay. Mapapansin mo, laging common itong transaction authorization. Okay. So, pagka tinanong ka, no?
Kasi malamang, lalo sa audit subject mo, baka kasi ah, ipapa-enumerate sa'yo kung ano bang klase ng controls yung pwede mong gamitin sa specific risk na to. Lagay mo na agad transaction authorization. Okay. 99% of the time, tatama ka dyan. Okay. Joke lang. I-assess mo pa rin. Okay. Transaction authorization. Basta mapoprove mo na talagang karapat dapat na mag-exist yung control na to. Tatama ka naman dun sa question na yun. Okay. Then ito, supervision. Again, kapag uh, uh, hindi kayang i-segregate yung duties, dapat mag-exist ang supervision. Access controls. Dito, ko-control lang kung sino bang may access do sa assets natin. Then ito, segregation of duties. Custody and authorization and recording. Dapat hiwa-hiwalay siya. Okay. Then IT controls, multi-level security. So dito mo makikita ano ba ibig sabihin yan sa next natin na risk. Okay. So basahin natin ano bang risk to. Unauthorized access to accounting records and reports. Malamang ang physical control dyan, access control. Kasi nga, unauthorized access yung risk dyan. Then next, yung segregation of duties. Yan. Dapat hiwalay kung sino ba yung may access sa records and sa re-record mismo. Then yan, IT controls. Passwords, ito, familiar naman sa ito. Lagi mong ginagamit yan. Then multi-level security pa rin. Binanggit din dito kanina. No? Pero ano bang meaning niya? Multi-level security employs program techniques that permit simultaneous access to a central system by many users with different access privileges, but prevent them, alisin ko lang to, from obtaining information which they lack authorization. Okay. Multi-level, ibig sabihin, iba't ibang users na may iba't ibang permission, sila yung may access lang sa specific parts ng ating system. Okay. Para maiwasan nga yung unauthorized access. So, halimbawa, si accountant 1, ang pwede lang niyang gawin is mag-record ng receivable. Then, si accountant 2, ibang account naman yung kanya. Okay. Ayan. So, multi-level security. Ito, continued multi-level security. Basahin mo lang ulit. The access control list is a list containing information that defines the access privileges of all valid users of the resource. Self-explanatory. No? An access control list assigned to each resource controls access to system resources such as directories, files, programs, and printers. Tandaan mo lang yan, access control list. Then RBAC, role-based access control is a formal technique for grouping users according to the system resources they require to perform their assigned tasks. A role is a formal technique for grouping users according to the system resources they require. Self-explanatory naman halos lahat ito. Ayan. So, tandaan mo lang para ready ka sa exams. Ayan. Then ito, summary lang ng risks and controls. So, basahin mo na lang siya para may recap ka. Okay. Then, punta tayo dito sa POS systems. Okay. Tapos na tayo dun sa basic. Tapos na rin tayo dun sa advanced. Dito naman tayo sa point of sale. Are used extensively in grocery stores, department stores, and other types of retail organizations. So, labas natin yung drawing natin kanina. Ito yan. Okay. Ayan. Inventory is kept on the store shelves, not in a separate warehouse. Yun nga yung ginagawa sa department stores. Okay. Ayan. So, parang may chat yata. Meron ba? Ay, wala naman. Okay. Akala ko may nag-chat. Yan. So, next natin. Anong ginagawa sa point of sale system? Ito, yung flowchart dyan.
Yan. So sabi nga natin, no, laging cash lang or credit card yung ginagamit dito. So walang AR. Okay. So good as cash naman tong credit card, no? Meron lang nangyayaring real-time na credit approval once na pinunch yung ano o yung ini-swipe yung credit card pala. Okay? Then ayan, nangyayari diyan yung processes na to. Okay, pag ganito yung shape, ang ibig sabihin lang niyan, input. Okay, ini-input sa isang input device. So halimbawa nga ng input device itong point of sale na to. So pag uh, pinunch o ni-scan yung product or yung sa case dito, yung credit card yung ni-scan, no? Kung pwede bang i-approve o pwede ba o kung good ba yung credit card niya. Okay. Ayan. Then, ano ba mga ibang shape dito? Ayan. Ito, yung rectangle na to. Pag ganyan, computer procedure kapag rectangle. Okay. Kanina, yung trapezoid, ito, manual procedure yan. Okay. Sana familiar sa'yo yung shapes, no? Ng flowcharting symbols. Okay. Ito, sundan mo lang din yung ano yan, no? Yung flowchart na to. Maintindihan mo naman siya. Okay. Ito yung procedures na ginagawa sa point of sale system. The UPC or Universal Product Code is a label containing price information and other data that is attached to items purchased in a point of sale system. Yan nga yung ini-scan, no? When all the UPCs are scanned, the system automatically calculates taxes, discounts, and the total for the transaction. The clerk enters the transaction into the POS system via the register's keypad, and the record of the sale is added to the sales journal in real time. At the end of the clerk's shift, a supervisor unlocks the register and retrieves the internal tape. Okay. At the end of the day, the cash receipts clerk prepares a three-part deposit slip for the total amount of the cash received. One copy is filed and the other two accompany the cash into the bank. Then, because cash is involved, armed guards are often used to escort the funds to the bank repository. Okay, so magbigay na lang tayo ng example dito para sa point of sale procedure, no? So, halimbawa, na-assign ka mag-audit ng isang fast food chain. Okay. So, isa pa yun, ano, na gumagamit din ng point of sale na system. Nasaan yung ating paint? Okay. Ayan. So, pwede mo rin kasi itong ma-experience sa ano, no, actual practice na kapag nag-audit ka na. So, halimbawa, ano, fast food chain. Let's say McDo or Jollibee. Okay, di ba may makikita kang monitor doon sa harapan nila? Okay, doon nila pinipindot. Okay, pinipindot nung tao dyan, yung order mo. Okay. Yun yung point of sale system niya. Okay. Nire-record yung mismong sale. Tapos, syempre, pag magbabayad ka na, magbubukas yung kaha sa ilalim. Nandun yung cash. Okay. Then, yun yung nangyayari, no? Kapag natapos na yung shift nitong employee na to, kukuhanin ng supervisor niya yung tape o yung internal record dito. Pwede kasi siyang nipaprint na mahabang parang resibong ganyan. Okay. Yung normal na resibo mo pero pahabain mo lang yun. Kasi buong araw yung naka-record dyan. Okay? Ito actual practice to ha. Excuse me. Yan. So ito i-generate yan. Pag natapos yung shift nung employee na to, no? Then, kukuhanin yung pera sa kaha niya. Okay? Bibilangin to. Tapos, ise-secure sa vault kapag nabilang na and tama naman yung cash. Okay? Na nandito. Kukuhanin yan. Okay? Yung pera. Ayan.
ilalagay sa vault, then secured yan. Yung manager lang or supervisor lang ang pwedeng magbukas nito. Pero hindi niya pwedeng galawin yung cash. Okay. Then magtitira lang ng kaunting cash dito sa kaha para pang sukli do sa susunod na customers na darating. Okay. And ibang employee na kasi yung susunod. So, parang magba-back to zero yung ah, recording dito sa point of sale terminal na to. Okay? Then pag natapos itong sumunod na shift na to, malamang tapos na rin yung araw. Ganun naman karaniwan, di ba? Dalawang shift lang. Okay? Tapos na yung araw, doon na gagawin yung end of day procedure. So, magge-generate ulit ng ganitong tape. Okay? Then, bibilangan yung cash. Iko-combine dun sa cash na nandito sa vault galing dun sa previous na employee sa shift niya. Co-combine, then ganun ulit. Sa susunod na, para sa susunod na araw, maglalagay ulit ng enough na cash dito sa box na to. Kaha. Okay. Separate yan, no? May 500, 1,000, 100, 50, 20. Okay. Specific, no? May specific sila na standard dyan kung ilan bang bills yung ilalagay dito. Okay. Depende naman kung ano yung usual na kinakailangan nila. Okay. Ayan. So, pagka nabilang na to, nag-agree. Ayun. Kinabukasan ng umaga, de-deposit sa bangko yung cash dito. Okay. Agad-agad ha. Hindi siya ini-imbak dyan ng matagal. Kinabukasan, dadalhin agad sa bangko yan. Bakit? Control din kasi yun. Kapag masyadong maraming lamang cash yung vault, may risk tayo na ano dyan, ng misappropriation. Okay? So, actual practice, ganyan nangyayari. Yan. At the end of the day nga, ayan, nabasa na pala natin to. And ito, because cash is involved, armed guards are often used to escort the funds to the bank repository. Okay. Then ito yung controls. So, ito, daanan na rin naman natin. No? Authorization, supervision, access controls. Dito nga, no? Yung vault, hindi siya pwede access basta-basta. Then, records. So, yung records kasi, basihan yan is yung tapes na din na to. No? Okay. Pero, automatically naman, integrated naman yung systems nila. Okay? Nung karamihan sa mga yan, no? Ng mga fast food chains, lalo yung malalaki. Kusa nang napupunta sa records yung transactions after na ma-verify na tama and kompleto siya. Okay? Then yan. Yun nga, independent verification. Okay. Then ito na, last na sa EDI. Ito, doing business via EDI. Anong ibig sabihin niya yan? Electronic Data Interchange. Is the intercompany exchange of computer processable business information in standard format. Nasa yung drawing natin yan kanina. Paint, nasa ka na? Ito. Ayan. Okay. EDI illustration. Then sabi dyan, EDI is more than just a technology. EDI poses unique control problems for organizations. Ano kayang risks dito sa EDI? Karaniwan dyan, hacking. No? So, pag na-hack yung system ng alinman doon sa vendor or doon sa customer, maaari magkaroon ng problema. Then ito, re-engineering using the internet. Doing business on the internet. Ito, usong-uso naman ngayon. No? B2C. Okay. B2C transactions. Ibig sabihin lang yan, business to consumer. Okay. Papasok dyan yung internet sales. So, kapag bumibili ka sa, ano tawag dito? Online, ang tawag doon? Yung nagbebenta sa, basta, nakalimutan ko yung tawag, yung nagla-live sila, live selling. Okay. Ayan. So, kasama dun yun, no? Papasok yun dito. Then, ayan. Internet sales are credit card transactions that are sent to the seller's email file. Ito, basahin mo na lang siya. Then, yung risks na involved dyan, ganun pa rin, no? Malamang
naglolokohan pa rin yung vendor and yung customer dito. Ayan. Mhm. Okay. Then ito ang appendix ng sales return system. So kung napansin mo kanina doon sa basic technology natin na system, hindi included yung discussion ng sales return. So dito mo na lang siya basahin sa appendix. Okay. Basically, same pa rin naman to doon sa DFD o doon sa conceptual system. Okay, ayan pa rin, no? Receiving department, yung magre-receive ng return na goods. Sales department, yun yung mag-update ng sales return. Then processing the credit memo. Kung i-approve ba na makakredit yung accounts receivable ni customer. Diyan yan papasok. Okay, so ayun ang revenue cycle. Yan, ito pa pala, legacy systems. Ito, basahin mo na lang din siya. Okay, may questions ba, guys? Inom lang ulit ako ng tubig. Buksan din natin yung chat. Yan, mukhang wala pa rin namang questions. Ayan. So, walang questions, guys. Ayun lang, no? So, about dito yung magiging quiz natin. Again, bukas natin ipapublish para maiwasan na ang leakage. Seryoso kasi tayo about doon. Okay. Bye-bye. Maraming salamat sa pag-attend. Bye, guys. Thank you, sir. Thank you po, sir. Thanks. Thank you, sir. Thank you po. Thanks din. Ay, hindi ko pa pala na-stop yung recording. Saan ka, mouse? Stop natin yung recording.